Okay, so ang mga nakaraan, ano ang ating pinag-aralan? Pinag-aralan natin yung nakaraan? It's about deliverance. Sino nakaranas ng deliverance dito? Sino yung mga nakaranas ng freedom? Naranasan ba natin na tayo ay parang gumaan, na set free tayo, o nandiyan pa rin ang kabigatan? Kasi nandiyan pa rin ang kabigatan ay dapat. Actually, ang deliverance is daily yun. Tuloy-tuloy yun, no? Daily ang ating deliverance. Tayo ang magre-renounce mismo sa ating mga ano nakikita natin sa ating sarili. Hindi na kailangan hintayin pa na iba pa ang makakita, kundi kinakailangan tayo na mismo. Okay? At ang Lord naman ay nililid niya tayo sa dapat nating gawin. Okay, so tingnan natin ang ating topic ngayon is all about freedom. Freedom. Ayan. Sa mga na-set free ay para ito sa ating lahat. At pati sa mga hindi pa nasi-set free ay para ito sa ating lahat. Kasi malalaman natin dito ang mga bagay na dapat natin kailangan. Okay, let's once again read our text verses in Psalms 146, verse 3, verse 5, and verse 7. Let's all together read Psalms 146, verse 3. Do not put your trust in princes, or nor in the Son of Man, in whom there is no help. There is no salvation. There is no help, or there is no salvation. Verse 5. Blessed is he who has the God of Jacob for his help, whose help is in the Lord his God. Verse 6, who made the heavens and earth, the sea and all that is in it, who keeps truth forever. 7, who executes justice for the oppressed, who gives food for the hungry, the Lord gives freedom to the prisoners. Ayan. Yung mga verses na yan, pag ninamnam natin at tinunawa natin sa ating mga sarili, mapapansin natin dyan na sabi ng Panginoon ay huwag tayong magtitiwala sa mga princess, ibig sabihin sa mga tao, sons of man, son of man. Nasabi dyan, hindi sila makapagbibigay ng kaligtasan sa atin. Hindi sila makapagbibigay ng help sa atin. No? Yung talagang totoong tulong. Minsan pa nga sa buhay natin, hindi ko alam kung na-experience natin sa buhay natin, na may mga pagkakataon sa buhay natin, na kung sino pa yung taong pinagkakatiwalaan natin, kung sino pa yung mga taong trusted natin, sino pa yung mga taong hinahangaan natin, sila pa ang magbibigay sa atin ng frustration. Minsan sila pa ang nagpapahamak sa atin. Di ba? So ako na-experience ko na yon. Sino pa yung mga taong pinakain mo sa palad mo, almost talagang inalagaan mo, sila pa yung magbibigay ng frustration sa'yo. Ha? Experience ko yan. Maraming beses na kung na-experience yan. Kaya talagang lesson learned sa buhay natin na hindi tayo dapat fully trusted sa mga tao. Kahit kanino, kahit yan ay gaano pa kayaman yan, gaano pa katalino yan, gaano pa kagaling yan, ay huwag natin ilalagay ang full trust natin sa tao. Kasi sabi dito sa verse 5, o tingnan nyo, blessed is he who has the God. Bakit ito? Hindi pa naman bagong taon eh. Parang may watusi sa loob ng mic. Okay. Blessed is he who has the God of Jacob for his help, whose help is in the Lord his God. Ayan. Mapalad yung mga taong hinahanap natin ang ating tulong. Walang iba kundi sa ating Panginoon. Ayan. Kapag doon natin kasi hinanap ang ating tulong, kapag sa Lord natin hinanap ang ating tulong, mga kapatid, hindi tayo bibiguin ng Lord. In the book of Psalms, mayroon pong nakalagay sa book of Psalms, hindi ko matanda ng chapter and verse, pero in the book of Psalms, those who put their hope in the Lord will never be put to shame. Di ba? Ang galing, no? Those who put their hope in the Lord will never be put to shame. Kapag nilagat natin sa Panginoon ang ating mga pag-asa, ang ating mga pagtitiwala sa ating mga kinabukasan, sa buhay natin, sabi doon ay hindi tayo mapapahal.
Pero kung sa tao lang, mga kapatid, sigurado mapapahiya tayo. Yan, okay? At sabi diyan, wait lang, ngayon, hindi pa tayo tapos. Verse 6, Who made heavens and earth? Sa kanyang katotohanan. At siya ang Diyos ng katotohanan. Diba? Kaya si Lord kapag nangako, sabi nga, ang salita ng hari ay hindi mababalik. Ang salita na niyan dyan sa Bible, ating nababasa, ang mga pangako niya ay totoo at mapapanaligan. Amen? Yan. Maski mga pangako ng Lord na nakalimutan na natin, may mga pagkakataon sa buhay natin na may mga panalangin tayo na nakalimutan na natin, pero si Lord di nakakalimutan. Hindi siya makakalimutan tulad natin, makakalimutin. Lalo na pag maganda ang pinangako natin sa tao, nakakalimutan natin. Di ba? Di ba? Meron na bang nangako sa inyo na nakalimutan? Sa akin, meron na eh. Kaya pag may taong nangangako sa akin, hindi ako totally nagtitiwala na magagawa niya ang pangako niya. Hindi ako nag-expect. Kasi pag nag-expect ka, mabibigo ka lang. Tao yan eh. Di ba? Ang tao ay mabilis magbago. Pero ang Lord, hindi nagbabago kahapon, ngayon, at magpakayan. Iyan si Lord. Iyan ang ating Panginoon. Kaya siya ay mapapanaligan natin. Okay. In verse 7, sabi niya, Who execute justice for the oppressed, who gives food to the hungry. The Lord gives freedom to the prisoners. Inyo? Kay Lord ang justice. Sa atin, kapag halimbawa may nag-o-oppress sa atin, na wala naman tayong ginawang kasalanan, di ba lang kung may kasalanan tayong ginawa? Hindi tayo ng Lord ipagtatanggol. Pag may kasalanan tayong ginawa, at tayo ay na-persecute, hindi tayo ng Lord ipagtatanggol. Kasi dahil sa kasalanan natin. Pero kung hindi natin kasalanan, kung ang ginawa natin ay katuwiran, at tayo ay na-persecute, ipagtatanggol tayo ng Lord. He will execute justice. Sabi niya, who gives food for the hungry. Bakit pas? Ang daming homeless. Siyempre, hindi sila anak ng Diyos eh. Diba? Kung anak sila ng Diyos, hindi papayagan ng Diyos na sila ay maging homeless. Diba? Sila ay maging taong grasa. Hindi papayagan ng Panginoon kung sila ay anak ng Diyos. Kasi sabi ni David in the book of Psalms, I have been young and now I'm old, but I have not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Diba? Pangako ng Lord yun. Praise God. Sinabi niya yun eh. And, sabi diyan, the Lord gives freedom to the prisoners. Hindi porke wala tayo sa selda ng kulungan, masasabi na nating malaya tayo. Kasi sa buhay ng bawat isa sa atin, may mga bagay na kung saan nakakulong tayo. Halimbawa, nakakulong ka sa galit. Diba? Nakakulong ka sa galit, kulungan yun eh. Presohan yun eh. Bawa, nakakulong ka sa hindi pagpapatawad. Presohan yun eh. Prison cell yun. Yan. Halimbawa, nakakulong ka sa mental poverty. O, di ba? Presohan yun. Di ba? Ano pa? Halimbawa, nakakulong ka sa yung bitterness. Presohan yun. Prison cell yun. Kaya hindi yung nakikita natin na mga taong malaya na hindi nakakulong, nandyan lang sa kalsada o tayo man din, ay masasabi na nating malaya. Diba? Yung iba nakakulong sa bisyo. Diba? Nakakulong sa immorality. Yan. Actually, lungkot na lungkot nga ako nung may nakausap kaming mga dating kapatiran, dating pastor, na siya ay nakakumit ng kasalanan, adultery, pero nagpapastor siya. Hindi po lahat ng pastorat, tandaan nyo to, sa inyo na, kung nanonood, hindi lahat ng pastor ay ganito. Siya ay nakakumit ng adultery, hindi lang isang babae, dalawa, tatlo. Pero nagpapastor siya. Ang galing niya mag-preach. Galing niya mag-preach. Bibilib ka pa sa kanya. Galing niya pa sa music. Ang galing. And
Akala ko nakalaya na siya. Kasi tinanggal siya sa pagpapastor, tinanggal siya sa church nila, as kung saan-saan siya napupunta. Akala ko nakalaya na siya. Pero sad to say, nabalitaan ko hanggang ngayon ng bababae pa rin siya. Nandun siya sa kulungan ng adultery. Nakakulong siya doon sa spirit of adultery. Kaya kahit sabihin mo nagpapastor siya o nagpipreach siya ng salita ng Diyos, siya ay nakakulong, hindi siya malaya. Nakakulong siya sa spirit of adultery. Diba? Sad to say, nakakalungkot, no? Parang nasisikmurang tumayo sa pulpito, nasisikmurang mag-preach ng word, na at the back of his deed ay evil ang ginagawa niya. Nakakalungkot lang. Nakakalungkot lang talaga marinig yun. Pero alam ko kapag ang taong yun ay totally nag-humble sa Lord at nag-submit for His deliverance, makakalaya siya. Pero ang mga taong hindi willing, hindi nagsasubmit sa humility and deliverance, hindi makakalaya yan. Never makakalaya yan. Si Lord laging nandyan, nakahanda si Lord para tayo ay palayain. Hinihintay lang ng Lord na totoong lumapit tayo sa Kanya. Amen? Okay. So ngayon, ito ang ating introduction. Meron akong introduction na ginawa. Ito. Basahin natin. There is only one sin that binds or imprison people all over the world. Isa lang. May isang kasalanan. Isang kasalanan lang yan na pwedeng maging stronghold o presuhan ng tao sa buong mundo. Yan. And that one sin is the source of all kinds of sins. Yang iisang kasalanan na yan, diyan nagmumula ang lahat ng kasalanan sa buong mundo. And that one sin brings all people to destruction. Yang iisang kasalanan na yan, dadalhin niya ang mga tao sa kapahamakan. Iisang kasalanan lang yan, ha? Isa lang yan. Isa lang, mga kapatid yan. Hindi marami, isa lang yan. Okay. Yan natin, that one sin will put you to shame. Ang nag-iisang kasalanan na yan ay pwede kang ilagay sa kahihiyan. Ayan. Ano pa? Next. That one sin is the source of quarrel and broken relationships. Biro mo isang kasalanan lang, lahat ay pwede niyang sirain at masakin in all the areas of our lives. That one sin will put you in bondage or in prison and bring you to eternal damnation in hell. Okay. That one sin will not die unless you are totally surrendered to the Lord Jesus Christ. Hindi mamamatay ang kasalanan na yan sa buhay ng tao kung hindi siya totally surrendered to the Lord Jesus. Yan. Gusto mo malaman kung ano yan? Yes. Gusto natin malaman? Okay, sige malaman natin. Ito muna, bago natin malaman. You must kill that sin if you don't want for that sin to kill you. Dapat nating patayin ang kasalanan na yan sa buhay natin kung ayaw nating ang kasalanan na yan ang papatay sa atin. Matindi pala yung kasalanan na yan, ano? Sobra pala yung kasalanan na yan. Ang tindi na kasalanan na yan. Yan na pinakamalalang kasalanan sa buong sangkatauhan. At ang kasalanan yan ay walang iba kundi ito. Pride. 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 Buti na lang kung may chika na kadugtong. F pa yan. F.
fried. Pero hindi eh, P-R-I-D-E. Pride. Pride comes first before destruction. Kaya tingnan mo, kahit na yung mga taong mga magagaling, minsan merong, sabi ko, yung tao na to, sikat na sikat, ang galing-galing, pero tingnan mo, nagkaroon siya ng, basta hindi ko sasabihin, yung mga nakikita ko sa Facebook, yung mga taong may pangalan. Sabi ko, ito hindi magtatagal, babagsak ito. Ay, kung ganyan. Talagang bumabagsak talaga. Pag nakikita na ang taong yan ay talagang meron ng ganyan, hindi nagtatagal, bumabagsak. Diba? Yun, ewan ko. Bakit kaya? Yan ang pinakamalalang kasalanan sa lahat ng kasalanan. Because that is the manner of all sin. And that is from the very heart of Lucifer. Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, ang tatay nyo ay ang dyablo. Lahat ng mga hindi ayaw alisin yan sa buhay nila, ang tatay nila ay ang dyablo. Dahil yan ay nagmumula sa puso ng dyablo mismo. Sabi niya, I will exalt my throne. I will sit. Gusto niyang i-dethrone si God at siya ang papalit kay God. Kaya nga, siya ay ibinagsak. Di ba? Whoever exalt himself will be humble. But whoever humble himself will be exalted. Hindi ka man itaas ng tao, si Lord ang magtataas sa iyo. Di ba? Basta, mag-humble ka lang. Di ba? Humility is the only key. Humility is the only key to kill this. Kaya sa buhay natin, meron tayong mga test of humility. Di ba? May test of humility tayo. May test of forgiveness. Ganyan. Lahat yan, pag nakikita na ng Lord, na parang iba na ang ating landas na pinatutunguhan, kalawitin tayo ng Lord, di ba? Thy rod and thy staff, they comfort me. Kalawitin tayo ng Lord. Oops, dito, anak. Pag masyado nang matigas, di ba yung shepherd, may tungkod siya, may kalawit na ganon. Ang purpose nun, yung mga nalilis ng landas ng mga tupa, ay kakalawitin, ilalagay sa tamang landas. Yung pamalo, may patuta siya eh. Thy rod and thy staff. The rod. Saan ginagamit yun? Maliban sa ginagamit yun sa kaaway ng mga tupa, ginagamit din yun sa tupang matitigas ang ulo. Kapag hindi na tayo madala sa kalawit, yun na. Tampaluin na. Talagang masasaktan tayo pag yung rod na. Pag sobrang matigas na tayo, the rod will comfort you. The rod and the staff, they comfort you. The rod of the Lord will comfort you. Hindi pwedeng hindi tayo masaktan. Masakit yan. Sobrang masakit yan. Because it is a rod. Mayroon bang pamalo na pinapalo na hindi nasasaktan? Wala. It is a rod. By force, kapag mahal tayo ng Diyos, rod. Gagamitin na ng Lord ang rod. Pasalamat tayo! Kahit ginamit ng Lord ang rod sa buhay natin, magpasalamat tayo kasi that is the sign that the Lord is treating you as a child. Yes. Amen. You are the child of God and He loves you. Amen. Ganon si Lord eh. Kasi si Lord, disiplinaryan eh. Huwag natin sabihin na God is love. God is love naman na iintindihan. Hindi! Kung mababasa natin ang love in the book of Corinthians, si Lord ay hindi nagtotolerate ng masama. Yes. Hindi nagkukonsinti ng hindi dapat konsintihin. Hindi si Lord nagkukonsinti ng masasama.
Diba? Basahin niyo yung love. Andun lahat yun. Pero magbabasa niyo doon na si Lord hindi nagkukonsinti ng masamang gawa. Ng masamang ugali. Hindi nagkukonsinti si Lord na masamang ugali. Kaya yan si pride na yan, bago tayo patayin ni pride, unahan na natin siya. Amen. Sabi mo sa katabi mo, unahan mo na. Yes. Unahan mo na si pride. Bago ikaw maunahan, unahan mo na si pride. Diba? Kapag sukdulan na yan sa buhay ng isang tao, talagang down to earth, babanatan ka na ng rod ni Lord for you to learn a lesson. Sa kanya. Diba? Isipin mo yan, no? Pride is the mother of all sins. Diyan nagmula ang lahat ng kasalanan sa pride. Nagmula pa yan doon sa heaven, sa puso ni Lucifer. Grabe! Kaya sabi ko, na-realize ko nung ginagawa ko to, hindi pala disobedience ang pinagmulan ng lahat ng kasalanan. In the Garden of Eden, di ba disobedience? Hindi pala disobedience. Ang pinagmulan ng lahat ng kasalanan itong pride na ito. Yan yung pinagmulan. Di ba? Pag pinagsabihan ka na, hindi ka nakikinig. Isang sabi, dalawang sabi, tatlo, hindi ka pa nakikinig, tigas ng ulo mo. Papatutahin ka na ng radyo. Diba? Parang dito sa church, sa mga worship team. Pag hindi nakinig sa isa, dalawa, tatlong sabi, disciplinary action mo. O bumba ka muna dyan sa stage kasi tatayo-tayo ka dyan, kakanta-kanta ka dyan, tapos may sabit ka. Dapat yung sabit, tanggalin muna sa buhay. Ako, pag hindi ko na nasasabihan yung isang tao, bawal dito sa church. Pag hindi ka na makikinig sa akin, maririnig mo sa akin, kumusta ka na. Pag kinumusta kita, mag-ibig akong sabihin dahil nakikita ako. Musta ka na. Kapag ka hindi nakinig yan sa isa, dalawa, tatlo, na usapan, in my silence, in front of the Lord, in my prayer, binibitawan mo na. Lord, binibitawan mo na ang tao ito. Mga kapatid, hindi ka pinagpala kung ikaw ay binitawan ng pastor mo. Pag binitawan ka na ng pastor mo, umanda ka na. Kasi iba na ang mangyayari sa iyo. Mahirap bitawan ng pastor mo. Bakit? Kasi pastor mo ang wall mo. Pastor mo ang nananalangin sa iyo every day. Pastor mo ang nagre-report sa Panginoon sa mga ginagawa mo, sa ugali mo. Siya yung nagre-report sa Lord. Kaya mahirap bitawan. Bitawan ka ng pastor. Kaya sabi mo sa katabi, huwag kang ma-pride para hindi ka mabitawan. Kasi pag binitawan ka, bibitawan ka rin ng Lord, sino sasalo sa'yo? Sino sasalo sa mga binibitawan? Diba? It is a fearful thing to fall from the hands of God. Amen. Amen? Kaya mahirap alagaan ito. Mahirap alagaan yan. Mahirap alagaan yan sa buhay natin. Napakahirap. Napansin nyo, ako sabi ko kung ako sa sarili ko lang, hindi ko magagawa yung nilait na ako pa yung magpapatawa, at ako pa hihingi ng sorry, i-bless ko pa sila. Diba? Yung mga pastor noon, sabi ng presidente, ay, hindi kailangan si mama mo. Sabi kayo dyan, ay, hindi si mama mo kailangan ko. Hindi pala ako kailangan, ano pang ginagawa ko dyan? Sa grupo na yan. O hindi ba ako kailangan? O di umalis na. Hindi pala ako kailangan .
Diba? Pero sabi ng Lord, sabi ko, Lord, iyak ako naiyak sa Lord. Iyak ako naiyak sa Lord. Lord, bakit ganun sila? Mga naturingan pa naman, pastor, bakit sila ganun? Bakit ganun ugali nila, Lord? Bakit sila ganun? Ang sakit-sakit. Sabi ko, Lord, ang sakit. Sabi Lord sa akin, sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Sabi Lord sa akin, love them. Ano ba naman yun si Lord? KJ. Love them. Ayun, di ba in-invite natin lahat ng mga pastor? Hinugasan namin ni Pastor Pelto, taga-hugas ng mga paa nila. Ni Pastor Ben, taga-pulbos at taga-punas at taga-medyas, mga bagong medyas at saka towel ng pulbos pa. Pagkatapos ng session na yon, tumayo ako sa harapan nila. Ako na ang nasaktan, ako pa humingi ng sorry. That is a test of humility. Pero kung sa sarili ko lang, mga kapatid, if not because of the Lord, hindi ko kayang gawin kasi ako ang ginanon ako nasaktan, bakit ako hihingi ng sorry? Sabi ni Pastora, sobra naman ang bait mo. Naikwento ko kasi, hindi ko alam bakit ko naikwento sa kanya. Sabi niya, I feel you. Pero ako, kapag hindi ako ang may kasalanan, hindi ako humihingi ng sorry. Sabi niya sa akin. Yun na naman, di ba? Yung mga umalis dito, na yung mga iba na nilapastangan ako. Pagkatapos kong pakainin sa palad ko, nilapastangan ako. Tapos kong alagaan, pero anong ginawa sa akin? Anong ginawa ko? Sabi ko, Lord, nagme-message sila sa akin sa messenger. Face to face, tinanggap ko sila with all my open hands. With all my open hands, tinanggap ko sila, inalagaan ko sila dito sa church. Anytime, even in the night, na kami ipatawag ni Ben para ipag-pray silang may problema, tumatakbo kami kahit sa kalagitnaan ng gabi. Kahit minsan may nararamdaman ako, pero tumatakbo kami, Pastor Ben, para ma-rescue. But at the end, iba yung kapalit. Diba? So, sabi ko, tingnan mo sila, Lord, kung maganda ugali nila. Magsusorry sila sa akin sa messenger. Kapag pinapatawag ko sila para mag-usap-usap, hindi umaharap sa messenger. Very unprofessional. Very unethical. Kumbaga sa garapal na salita, kabastusan. Tama? Bakit kahingin ng tawad sa messenger? Bakit hindi mo sadyain ng tao? Tinanggap ka face to face, tapos ganun ang gagawin mo. Sabi ko, Lord, nung gagawin ko sa kanila? Sabi na, Lord, invite mo sila lahat. Invite. Di ba in-invite natin sila lahat? Nag-assign ako. O ikaw doon kay ganito, ikaw doon. Invite natin silang lahat. Pero may mga hindi nakarating. Hindi available. Ano yung ginawa ko na naman? Mga kapatid, ako na nasaktan. Wala akong ginawang kasalanan sa kanila. Sa totoo lang, kahit saan tayo magdatingan, sabi ko, wala akong ginawang kasalanan sa kanila. Ako ang nasaktan. Pero anong ginawa ko? Sino yung mga nandito nun? Ako pa ang tumayo at tumingin ng sorry sa harapan nilang lahat. Na wala naman akong kasalanan ginawa sa kanila. Di ba? Mga kapatid, if we humble, the Lord will lift us up. Amen. But if we are prideful, ayan, pahamak yan talaga. Pahamak yan. Yan. Sabihin mo sa iyong katabi, tapon mo na yan, ipapahamak ka niyan. Yung iba sa atin, mapagsabihan lang yan, re-react na kagad. Diba? React. Instead of respond, react. Yan. Hallelujah! Okay, so, tandaan natin yan, iisa lang yan. Pero, yan ang magpapahamak sa atin. Yan ang magdadala ng lahat sa atin. Sa kapamakan, kamalasan sa buhay, lahat-lahat. Yan, yung pride na yan. Okay. How to have true freedom?
Paano? Gusto ba natin malaman? Paano tayo magkakaroon ng tunay na kalayaan sa iisang kasalanan na yun na kasama niya na ang lahat-lahat ng kasalanan? Sino bang gumagawa ng lahat ng kasalanan dito sa mundo? Diba si Satanas? Lucifer dati, si Satanas. Kaya yung kasalanan niyang pride, yan ang gumagawa ng lahat ng kasalanan sa buhay natin. Yan, okay. O, basahin natin. True freedom is being slaves of righteousness. Kung gusto natin magkaroon ng True freedom is being slaves of righteousness. Ayan. Kapag gusto natin ng totoong kalayaan, kailangan maging alipin tayo ng katuwiran. Hallelujah! Uy! May shower! May shower sa bubong ng building. Umuulan kasi. Umuulan. Wow! May shower. Ang dami na natin dito falls. May falls doon, may falls doon, may falls sa kusina. Ang dami ng falls. Ang ganda ng building na to. Ang daming falls. Wag lang false prophet. Wag lang false prophet. Pero yan, tumutulo na naman. Ano daw yan kasi hindi snow. Hindi yan snow. Sana snow, para makakita ng snow. Okay. True freedom is being slaves of righteousness. Magpaalipin ka sa katuwiran kung gusto mo ng tunay na kalayaan. Ayan. Sige, tingnan natin. Romans 6:18, then being made free from sin, you became the slaves of righteousness. Yan. Saan mo gusto maging slave? Righteousness or wickedness? Righteousness. Hallelujah. Philippians 3:9, and be found in Him, not having mine own righteousness which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Ayan. Mga kapatid, we are slaves to righteousness. Na slavery to righteousness is not freedom to do what you want. Freedom is not freedom to do what you want to do. Ayan. Mga kapatid, righteousness, it's not our own righteousness. Kasi wala naman talaga tayong own righteousness Sabi sa book of Isaiah, our righteousness is like as a filthy rags in the sight of the Lord. Para mga maruruming basahan daw ang ating mga sariling katuwiran sa harapan ng Diyos. We need the righteousness that is in Christ. That is the righteousness that we need. The righteousness that is in Christ Jesus. Kasi wala naman talaga tayong ipagmamalaki sa Lord. Okay, next is true freedom is when the Spirit of the Lord lives in you fully. Ang tunay na kalayaan, kung ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin to the full, in full. Yung buo. Yung iba, binibigay lang sa Lord, yung isang kamay. Yung iba, binibigay lang sa Lord, yung isang paa. Yung iba, binibigay lang sa Lord, yung part ng kanilang part lang. Yung iba pa nga, may mga nakikita pa ako, tatagal ng Kristiyano. Pero ang tithes nila hindi totoo. Hindi full. Hindi honest. Ayan. That is one of the bondage of the devil. Kapag hindi natin totoong naibibigay ang ating mga tithes sa Panginoon, you are in bondage. You are in bondage of stealing from the Lord. That is stealing. Hello si Pastor. Hello. Siguro sabi ng iba, hello. Stealing! Kapag hindi natin naibibigay ang po nating tithes, that is stealing from the Lord. Meron po magnanakaw na makakapasok sa langit? Wala. Marami na ako napanood ng mga nakarating sa langit
at nabuhay ulit. May mga nakita sila, mga Kristiyano sa impyerno, mga Kristiyano hindi nagtatags, nagnanakaw ng tags sa Panginoon. Mga kapatid, kung buong-buo ang buhay natin na pinananahanan ng Banal na Espiritu Santo, ang dali lang gawin. Ang dali lang ibigay. Diba? Ang dali lang magbigay. Ang dali lang sumunod. Sa masasabi ng Lord sa kanyang salita, ang daling sumunod. Kahit nahihirapan tayo sumunod, sabihin lang natin, Lord, nahihirapan akong sumunod. Hindi ko carry, Lord, help me. Be the one to provide for me. The Lord will. The Lord will because the Lord can. Amen? Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap na gawin ng Panginoon. Meron ng kanta, di ba? Walang mahirap sa Diyos. O, di ba? Walang mahirap sa Diyos. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa Diyos. Tanong pa nga ni Lord, somewhere in the book of Jeremiah ba yun? Or mayroon? In Jeremiah, is there anything too hard for me? Says the Lord. Kung ngayon, tatanungin kayo ng Panginoon, kayong lahat, is there anything too hard for me? Says the Lord. Nothing is too hard for the Lord. Nothing is too hard for the Lord. Amen. Bakit sa buhay natin ang hirap gawin? Hirap tayong gawin. Bakit? Ang Diyos ba natin mahirap? No. Mahirap bang gawin ni Lord na pagpalain tayo? No. Hindi mahirap na pagpalain tayo ng Panginoon. Diba? May kanta nga tayo na kung tayo susunod, tayo ay pagpapalain. Kung tayo susunod, may kanta tayo ganun. Kaya lang kayo, gusto nyo, kayong mga worship team, gusto nyo mga kanta nyo, puro bago. Tapos kami naman nakatumanga. Ano yung kinakanta nila? Hindi ko alam yan. Ngayon ko lang, yan. Tapos papakanta pa kayo, kayo mga worship team ha, papakanta pa kayo, ang hahaba, verse 1, verse 2. Ang hahaba, ang hirap na lyrics. Okay lang sana magpakanta ng bago. Basta yung madali lang. O di ba, pinakanta ko yung Holy, Holy, Holy is the Lord. Ulit-ulit lang. Mahirap ba sundan yun? Hindi mahirap. Pero magpapakanta ka, haba ng verse 1, haba ng verse 2, bagong kanta, ipapakanta mo imbis makapag-worship kami nila. Diba? Imbis makapag-worship kami, makasabay kami sa worship, hindi. Naranasan niyo ba yun? Kaya ako ba nga mismo naranasan ko yun? Bayan, nagpakanta na naman ng bagong hindi kabisado ng kongregasyon. Ano ba yan? I'd rather choice mga kantang dati na nakalulugod sa Lord kaysa mga kantang bago. Mostly sa mga kantang bago ngayon, walang anointing. Pero puro nyo gusto nyo, puro bago. Kaya sabi ko nga mas okay pa nga si Pastor Ben ang pinapakanta lagi kay buti-buti. Kahit saan pumunta, kay buti-buti. Diba? O, diba? Kahit saan pumunta, papakanta niya. May gusto kay buti-buti. O, diba? Lahat nakakakyan. Alam lahat eh. O, diba? Diba, Brother Elio, Brother Dilunyo? Sabi na sa inyo, may backup po. True freedom is when the Spirit of the Lord lives in you fully. Di ba pinento ko na sa inyo yun na may isang ganito kasi example yan eh. Dapat in full talaga na pinananahanan tayo ng Espiritu ng Diyos in full. Hindi half-half. Hindi 50-50. Hindi yung kung ano lang ang gusto natin i-surrender. Hindi ganon.
Ipapunento ko na sa inyo, may isang Kristiyano na may kumakatok sa ano niya, sa pintuan niya. Mas pagbukas niya, si Lord pala, "Ay Lord, welcome to my house." Sabi niya, "Okay, sige Lord." Gusto ni Lord mag-stay sa bahay niya. Tapos sabi niya, "Ay sige Lord, doon ka sa guest room." Ganda doon, pinaayos ko na yung guest room, doon ka sa guest room. "Sige Lord, doon ka sa guest room So yung guest room, binigay niya sa Lord, doon si Lord mag-stay sa guest room. And then, kinahating gabi, ay kumatok si Satanas. Tapos ayaw niyang papasukin. Pero by force, talagang malakas. Nakapasok. Ang ginawa ni Satanas, ninakaw ang kanyang mga mahalagang bagay, ang pera niya, pinagnakawan siya. Lahat na, ang hindi lang pinuntahan ni Satanas, yung guest room. Tapos kinabukasan, nagreklamo siya, "Lord, bakit naman andito ka na nga lang sa bahay ko, bakit naman napagnakawan pa rin ako ni Satanas?" Alam mo, sabi ng Lord, "Kasi ang binigay mo lang sa akin yung guest room. Hindi mo naman binigay ang buong tahanan mo. Kung buong tahanan mo binigay mo sa akin, walang Satanas na pwedeng pumasok. Because I am in control of everything." Sa buhay natin, kung half-half lang ang binibigay natin sa Lord, pwede pa rin pumasok ang diablo. Kaya sabi dito, fully. If we are fully surrendered to the Lord, at nananahan sa ating ang Banal na Espiritu Santo in full sa buhay natin, walang pwedeng pumasok para wasakin tayo. Amen? Amen. Lord, sinusuko ko sa iyo, Panginoon, yung aking buhay, sinusuko ko sa iyo, Lord. Itong part lang to, pero wag yung boyfriend ko. Pogi siya, Lord. Wag yung girlfriend ko, Lord. Hindi ko pwedeng isurrender yun. Di ba? Mga ganon. Lord, pwede naman ako, isuko ko sa iyo yung aking offering. Wag lang ang tithes. Lord, pwede naman ako mag-pledge. Wag lang ako mag-first fruit. Diba? Kasi Lord, ang first fruit, malaki-laki. Offering lang, Lord, naiintindihan mo naman ako. Pwede nga. Pag dinidisubay natin salita ng Diyos, feeling mo naiintindihan ka ni Lord? Hindi tayo naiintindihan ni Lord because that is already disobedience because of pride. Bakit yung silensyo? Silensyo, nag-iisip. Isip, Pastor. Isip mo na kami. It is between you and the Lord. Ako naman, nag-preach lang. Hindi naman ako namimilit. Nagpapaalala lang. Nag-preach lang. Nagpapaalala lang. Hindi ako nagdidiman kasi tayong lahat nababasa natin yan sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos na ang magsasalita sa atin. Hello? Sabi ng iba, si Pastora, buti pa hindi na naman ako nag-attend. Kung alam ko lang si Pastora mag-preach, hindi sana mag-attend. Tinamaan na naman ako, tinatamaan na naman ako, sukat-sukatan na naman ako ngayon. If the Lord loves His children, He corrects. If you are not the children of God, He will not correct you. He will not warn you. Amen? The Lord loves us. Kaya tayo mga magulang, pag mahal natin ating mga anak, kinokorek natin. Diba? Pero minsan, ang mga anak natin, kapag may sarili ng buhay, may sarili ng may mga sarili ng will, ayaw na nilang magpakorek. Malaki na ako, mama. Malaki na ako. Alam ko rin yung buhay ko.
Nasa edad na ako, alam ko na limitation ko, alam ko na gagawin ko. It sounds familiar? Mga magulang? Huwag mo na akong pakialaman, mama. Papa, huwag mo pakialaman. Alam ko na buhay ko, alam ko na gagawin ko. Sige nga, tinalapin ko hanggang saan ang alam mo. Hanggang saan ang alam mo? Tingnan natin kung hanggang saan ang alam mo. Tingnan natin kung hanggang saan ang alam mo. Diba? Sister Lani, tawa ng tawa. Bakit kaya? Para may something. Tingnan natin! Sabi ko sa mga kabataan, lahat ng nagsasabi sa akin na alam ang limitation, baksak lahat. Pag may mga kabataan, may mga boyfriend, girlfriend, pag pinayuhan mo at sasabihin alam ang limitation, tandaan mo yan! Hindi magtatagal, babagsak yan. Ang dami ko ng pinayuhan ng kabataan nasabi alam ang limitation. Wala pang kabataan na hindi bumagsak na nagsabi sa akin alam ang limitation. Pride! Diba? Bakit sasagutin mo ang nagpapayo sa iyo ng ganyan? Because of your pride. Pride goes first before structure. Ayan. Ay pinayuhan naman ako dito. Dinala sa bahay. Dinala sa bahay. Aasawahin ng kanyang anak. Anak niya lalaki. Tapos dinala niya sa akin yung aasawahin ng kanyang anak na babae. Sabi ko, okay, mag-aasawa kayong dalawa? Saan kayo titira? May hanap buhay na ba yung yung papangasawa mo? Sabi ko gano'n sa kanya. Gano'n? Wala po. Saan kayo titira? Kila tita. Okay. Sa harapan ng magiging ganan niya, pinayuhan ko siya. Mahirap ang tumira sa ganyan. Mahirap ang walang hanap buhay ang asawa mo, lalo na hindi naman siya pastor, di ba? Hindi ba pastor eh? Ayan, ordinary member yan. Yun. Sabi ko, ganito ang mga mararanasan mo. 1, 2, 3. Ito ang mga mararanasan mo. Binuksan ko sa kanya isa-isa. Ito mararanasan mo kapag ganyan. 2, ito mararanasan mo pag ganyan. 3, ito mararanasan mo pag ganyan. Tutuloy mo pa rin ba? Magpapakasal pa kayo? Opo. Sabi naman na magiging gano'n, mag-isip-isip ka ng mabuti ha. Lahat ng sinabi ni Pastora, totoo yan, mag-isip ka ng mabuti. Nagpakasal. Hindi nagpakasal. Tapos nagpakasal, hindi siyempre, gano'n nga. Tapos, nabalitaan ko, muntik nang maghiwalay ng babae yung lalaki. Tapos, nung nag-a-attend sila dito nung sa church, sabi ko sa kanya doon sa babae, kumusta ka sis? Kumusta yung mga pinayo ko sa iyo? Oo nga, Pastora, totoo pala lang. Lahat ng sinabi mo sa akin, totoo. Okay, ngayon mo na na-realize. Wala nang bawian yan. Nandiyan na yan, sabi ko. Diba? Ayan, sabihin nyo dyan sa mga katabi mo, walang bawian. Walang bawian. Walang bawian. Walang bawian. Walang mga bawian yan. Walang bawian. Parang nag-iisip si Sister Maya. Sabi ni Sister Maya, sis, walang bawian sis. Pwede pang bumawi ngayon. Pwede pa, hindi pa sabagay, Sister Maya, wala pa sa sitwasyon. Kaya may bawian pa. Hindi pa nakakandado. Hindi pa nasuotan ng ring. Di ba yung ring? Suffering. Yung wedding ring? Minsan hindi wedding ring, suffering. Hallelujah. Yung ring, nagiging suffering pag mag-asawa na. At hindi lang yun. May mga pagkataon pa na nagiging boxing ring. Tawa mo, Doris, ha? Tawa ni? Doris?
Asan si Lord? Ang tawad ni Lord. Parang sayaw mo, sis. Maganda yan. Diba? Kasi siya yun ang babaksig eh. Ikaw nang babaksing. Babaksing rin. Diba? Sige, bilhan kita ng gloves. Yung gloves na may bato sa dulo. Para ma-knock-out mo agad. Okay. So, dapat panahanin natin ang Espiritu ng Diyos in full sa buhay natin. In full! Diba? Buong buhay natin, puso, isip, bulsa. Panahanin natin ang Espiritu ng Diyos in full sa buhay natin. Pas puso ko lang, pera bulsa. Pas isip ko lang, pera puso. Diba? Ayan. Kapag hindi in full, andyan pa rin si P-R-I-V-E. Okay, na natin. 2 Corinthians 3:17, now the Lord is the Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen? Freedom. Freedom in Christ. Jesus said, if the Son sets you free, you will be free indeed. Diba? Praise God. Hallelujah. O, ito na. Ito na ang last. Okay. True freedom is being slaves of God. Alipin ng Diyos. Alipin. As in alipin. Pag sinabing alipin, wala kang kalayaan kung anong gusto mong gawin. Ang pwede lang gawin ng isang alipin kung ano ang sinasabi ng kanyang master. Yes. Hello? Amen. Yun lang. Pag sinabi ng master mo na, huwag kang pupunta dyan sa beer house. Huwag kang maniligarilyo. Diba? Pag sinabi ng master mo, lahat hindi mo dapat gawin, hindi pwedeng hindi ka susunod kasi pag nag-disobey ka. Diba? Di ba mga slave sa Egypt? Nung naging slave yung mga Israelites doon sa Egypt, pag sila ay nag-disobey, may punishment. Mga kapatid, ang mga satanista ganun eh. Pag nag-disobey ka sa rules ng mga satanista, may punishment. O yung nakulong na ano, na son of God. Pag nag-disobey sa kanya, may punishment. Di ba? Di ba, pag nag-disobey sa kanya, may punishment. Hindi lang may punishment, pero siya mga angels of death. Papatayin yung nag-disobey. Yes. Totoo yun. Mga nag-confess. Mga nag-confess, na ganun nga talaga nangyayari. Okay? True freedom is being slaves of God. Romans 6:22, but now you are free from sin. Amen! Amen! Kala ko tulog na kayo. Sabi nung isang pastor noon, kayong lahat ng mga namumuhay sa kasalanan, punta kayo ng impyerno! Sabi nung isa, amen! Yung pala natutulog siya. Kaya nag-amen siya, mali yung in-amenan niya. Hindi niya tutulog eh, kaya huwag kang matutulog. Baka mamaya, sabi ako, pupunta ka ng impyerno, sumigaw ka, amen ako, nagulpe ka na yan. But now, you are free from sin. You have become slaves of God. And the result is that you live only for God. O, tingnan nyo, live only for God. This will bring you to eternal life. Hallelujah. Because the Lord said in the book of Isaiah, I have made you and I have created you for my glory. Therefore, be slaves of God and live only for, live only for God. Live only for God. Ang lahat ng ating gagawin ay makaka-glorify sa Lord. Diba?
Okay. So, yan. Basahin natin. This is the ultimate freedom we must have. Tunay na kalayaan. Kaya sabi niya wait. Sabi niya, I can really fly. I'm so free. Tunay na kalayaan. Mga kapatid, that is the ultimate freedom. Pag naging alipin tayo ng Diyos, yan ang ultimate freedom ng buhay natin. Nung pumunta kami sa mission, grabe yung temptation sa akin. Grabe yung temptation sa akin sa mission. Pumunta kami. Sabi ko, in Jesus name, hindi pwede. Hindi pwede ito in Jesus name. Grabe. Pero to God be the glory. Ang pagtagumpayan ko. Okay. To become a slaves of God is the ultimate freedom we have. Okay. Next. Anong tingin nyo dyan? Anong tingin nyo? Anong interpretation nyo dyan? Diba? Masaya siya doon sa kulungan. Nagkuya-kuya-kuy pa, oh. Diba? Nakabukas ang pinto. At anytime pwede siyang lumaya. Pero ayaw niya. Nagkuya-kuya-kuy siya. Masaya na siya doon sa kanyang kulungan. Kahit hantakin pa yan palabas, babalik pa rin yan dyan. Bakit? Parang katulad nung pinito ko sa inyong pastor. Kahit na pinaalis na siya, kahit na ano na ginawa sa kanya, hindi pa rin siya umaalis sa kulungang iyon. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang ganyan. Diba? Huwag tayong ganyan. Na binuksan na nga ng Diyos sa buhay natin ang kulungang kinalalagyan natin. Ayaw nating lumaya. Kasi kuya-kuya-akoy pa tayo. Siguro kumakanta pa yan. Kumakanta pa siguro yan. Ha? Nag-i-enjoy siya. Nag-i-enjoy. Marami dyan nag-i-enjoy sa kasalanang adultery or immorality. Pag nagkaroon na ng AIDS, yun. Mag-enjoy siya sa age niya. Yun ang karapat-dapat sa kanya. Di ba? Maraming ganun. Nagkakaroon ng AIDS. Dahil sa kung sino-sinong babae, kahit yung mga marunong babae, kahit siguro poste, paglagyan ng palda ang poste, kapatulan. Mga kapatid, may ganyang kabataan dito sa church noon. May ganyang kabataan dito sa church noon. Nasa worship team. Sabi ko, ang bigyan ng kabataan ito. Kahit poste, siguro paldahan, papatulan. Grabe, sakit sa ulo talaga. Alam niyo mga kapatid, yung mga nakaraang worship team, grabing sakit sa ulo. Grabe kapasaway nila talaga. Kaya ngayon, sabihin niya sa mga katabi, hindi ako magiging pasaway. Oy! Saan tayo niyo dyan, mga worship team? Hindi ako magiging pasaway, ha? Kayo dyan. Naging pasaway kayo, bang ko na lang sa inyo. Sabi siguro niya na, ay alis naman ako dito sa church, hindi siguro goodbye. Goodbye, fly high. Goodbye and be in the prison cell. Tingnan natin kung anong kalalagyan. Di ba? Anong gusto natin mahirap? Mahirap ang sumunod sa Lord na may pagpapala? O yung sumunod sa diablo na malaya ka, pero at the end, anong mapapala mo? Pagpapalo. Diba? Mahirap yun. Sabi na nga natin, ngayon na lang tayo, o kung ngayon man, nagsasacrifice tayo para sumunod sa Lord, pero at the end, eternal happiness. Yun ang piliin na natin, eternal happiness. Kung nararanasan man natin dito, mga trials, pagsubok, persecution, gusto ko sabi ko, pagod na ako sa persecution, pagod na ako sa pagsubok. Pero wala naman choice. Diba?
mas pipiliin ko pa rin yung eternal happiness. Eternal life. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Isa pipiliin mo. Alam nyo ba, ito pala, ito pala, sasabihin ko sa inyo, expose ko sa inyo. Ang teaching pala sa mga satanista, ang teaching sa kanila, ang hell na pupuntahan nila, impyerno, ay walang katapusang party. Walang katapusang saya. Pag napunta sila sa hell, walang katapusang party, walang katapusang saya. Kaya pala gustong-gusto nila maging satanista kasi pupunta sila sa hell na walang katapusang kasayahan, kaligayahan, sex dito, inuman doon, party dito, party doon. Yun ang teaching nila about hell. You see? Grabing deception, no? Grabing deception. Kaya yung mga tinatanong ng yung mga Christian na where do you want to go? Sagot nila, hell. Kapanood nyo sa Facebook? Tatanong naman doon, where do you want to go? Sagot naman, hell. Why hell? Because in hell, there is an ending party and happiness. Grabing deception mo. Ang tindi. Kaya yan siguro na-deceive yun. Kaya ayaw lumabas dyan sa kasalanan. Diba? Okay, next. How to maintain freedom? How? Simple lang pala. Sabi ko, Lord, ang sisimple lang pala, Lord. Sabi ko, bakit hindi namin magawa? Bakit hindi namin masundan? Ang sisimple lang pala. Ang sisimple lang. Ito lang pala, to dwell and abide under God's presence daily. Yan lang pala, Para sa mga deliver na, ma-maintain natin ang freedom natin, dwell, not just to dwell, but abide. Manahan ka at kumapit ka. Diba? Hindi lang yung manahan ka. Kasi, kung manahan ka, mananahan ka, pwede ka pa rin pwede ka pa rin mahulog kung nananahan ka lang. Pero kapag nakakapit ka ng todo-todo, mahirap mahulog. Kaya sabi diyan, dwell and abide. Dwell and abide under the presence of the Lord daily. Sabi nung ex-Satanist, hindi daw nila kayang galawin ang mga Kristiyanong nakikita nila na ang glory ng Lord ay nasa kanila. Yung mga Kristiyanong nananalangin everyday, yung mga Kristiyanong obedient sa Panginoon, hindi nila kayang galawin. Kahit ano pa ang gawin nila, hindi nila malalapitan ang mga ganong klaseng Kristiyano. Pero kapag may disobedience na, may pride na, that is an open door to the enemy. Red flag. Red light. Red light. Sabi nung ex-Satanist ay nakikita nila kung ang bahay ng isang tao ay sa kanila yung mga nandoon. Kasi red light ang nakikita nila sa spirit realm. Pero pag hindi sa kanila, nakikita nila yung white light, very bright na light. Pero pag meron ang mga Kristiyanong gamit, mga kagamitan, mga kagamitan na property ng mga demonyo, na property ni Satanas, red light ang nakikita nila. So, ibig sabihin, that house is open for the enemy to attack those who are in that house. Kaya nga sabi ko, surrendera na. Surrender nyo na yung mga dapat nyo i-surrender. Diba? Surrendera na. Yung iba dyan, baka may lababo na kayo dyan. Diba? Yung iba dyan, may mga kwintas-kwintas pang may tatak-tatak yan. Yung iba dyan, mga mahihilig sa may tatak, mga diba, mga Nike, mga Adidas, mga
Ano yan? May buhaya? Lacoste. Alam niyo ba ang Lacoste? Under the sea. Kaya nga coast. Coast. Diyan nagmumula. Galing yata kay Pastor Ben. Ang galing mo ngayon manungin. Kasi brother alam niyo, sabi nung ex-satanist, yung Lacoste, sila ang nag-produce nun. Under the sea. Product under the sea. Sa kanila talaga yun. Marami din mga beauty products na sila ang nagpo-produce. Kaya mas maganda kung ang gagamitin natin made in the Philippines or organic. Pero made in the Philippines. Pero mga made in mga gano'n na, parang hindi na hindi na safe. No? Kaya mag-ingat-ingat sa mga namimili. Ayan. Bakit kaya? Minsan nagtataka tayo, bakit kaya hindi nawawala yung attack? Hindi natin ang sabi ko, Lord, i-reveal mo nga, baka meron dito sa bahay na nakapasok ng mga gamit na property ng kaaway. Meron ako mga gustong sunugin doon sa bahay na-reveal doon sa panonood ko ng testimony. Paano ko yung bahay ko na lang susunugin ko? Pwede rin. Para totally na. Sumama ka na sa loob. Sumama ka na sa loob. Joke lang yun. Okay. Ang sabi niya, Psalms 91 verse 1, He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Naalala niyo yung in-illustrate ni Jevelyn, ni Pastora Jen, na yung payong di buo. Habang ang payong ay buo, walang butas, hindi ka mauulinan. Bawat disobedience, bawat pasaway, nabubutas yung payong. Lahat ng mga kapasawayan natin sa Lord, yun ang bumubutas doon sa payong. That is umbrella of protection ni Lord. Paano pag butas na yung payong at umulan? Mababasa ka ba o hindi? Mababasa ka na. Kasi butas na ang payong mo. Dahil ang bumutas doon ay lahat ng mga kapasawayan mo sa Lord, kapasawayan mo sa leader mo. Ang tagal ka nang kinakausap, hindi ka nakikinig. Pag may gusto kang puntahan, iiwanan mo lang pa. Hindi ka nagpapaalam. Mamaya nakatuwa, leader mo, o di ba ikaw mag-MC? Bakit hindi ka nagpaalam? O di ba ikaw mag-preach sa BBS? Bakit hindi ka nagpaalam? Ay ba, sinabi ko saluhin yan. Sang saluhin, ora-orada na, agad. Kapasawayan yun. Di ba? Yan, mga kapasawayan na yan, mga disobedience yan. Butas ang payong nyo. Payong of protection. Di ba? Tapos, hindi nagpapaalam kung saan sila pumupunta pag na-aksidente. Please pray na aksidente. Hindi na nagpanalangin. O, kita nyo. Pero hindi nagpaalam yan. Malalaman mo na lang sa prayer request. Na-aksidente si ganito? Bakit? Hindi alam na leader eh. Hindi nagpaalam. Kung ngayon hihingi ng prayer. Di ba? O, may mga Kristiyano na i-scam. Kasi hindi nagta-tights. Imbes na ilagay sa tights, lalagay sa scam. Ngayon nagpapapray. Mag-pray mo naman na scam ako. Meron bang scammer na nagbabalik ng mga na-scam niya? Wala pa akong narinig. Siyempre, bakit siya pinagnakawan ng Diablo? May mga nadamay. Kasi siya mismo nagnanakaw sa Diyos. Sabi ng Diablo, parehas lang tayo magnanakaw eh. Ikaw naman nagmamalinis ka pa. Diba? Nyari ka pa. Sabi ng Diablo. Kaya sabi mo sa iyong katabi, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Sabi ng Lord, be wise. Dito sa mundong ito, bihira na ang hindi scammer. Dito sa mundong ito, halos lahat ng nandyan sa paligid natin, scam yan. Diba?
kung sa Diyos mo ibibigay yan, yung ROI mo, mas malaki pa sa binigay mo. Nag-invest ka ng little thing sa Lord, pero ang ROI mo malaki. Pag sa Lord mo yan, in-invest. Diba? Ewan ko kung naniniwala kayo doon. Kung hindi ka naniniwala, okay lang, mahala kayo yan. Diba? Okay, so ngayon, bago tayo magpatuloy ay panoorin muna natin yung video. May video tayong papanoorin ha. Pakinggan nyo na mabuti ang ganda ng pagka-illustrate niya. Ay, sound natin bro. I think all of us deep down want to be free. We want to get rid of our failures, our sinful habits, our guilty conscience, and sometimes we succeed for a time. We go to a solid Bible study, or God reveals himself in a powerful way, but time passes, and we again feel shackled by our sin and shortcomings. So how can sinners like us live a life that's no longer bound by sin? The answer is found in understanding freedom. So if you're someone that wants to live a life of freedom, pay close attention to these 3 steps. Step number 1, know what true freedom is. Romans 6:6 says, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. And Romans chapter 6 verses 11 and 12 reads, likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts. Now, many people think that freedom means to be able to do whatever they want, and that's incorrect. Notice how it says that we shouldn't be slaves of sin, and how it commands us not to let sin reign or have control of our bodies to obey its lusts. You see, people may think that they are free to get drunk, enjoy any sexual pleasure, or watch whatever they want, but the reality is that they're not free. Biblically speaking, we can be slaves to sin and do whatever our bodies desire. Our bodies can say, drink this, look at this, get this, do this, and like a slave, we can obey those desires. But to have biblical freedom means that we no longer have to obey the lusts of the body, but can instead obey God. We now have the freedom to obey another master. Romans chapter 6 verse 16 and verses 18 to 20. Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one slaves whom you obey, whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness? And having been set free from sin, you became slaves of righteousness. I speak in human terms because of the weakness of your flesh. For just as you presented your members as slaves of uncleanness and of lawlessness, leading to more lawlessness, so now present your members as slaves of righteousness for holiness. For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. I'll make this simple. You get to choose who you become a slave to. Either become a slave and a servant to your lusts, which will eventually lead to everlasting death and torment, or become a slave and servant to God, who loves you enough to adopt you, to make you his child, and has your best interest in mind. So to those of you who want to truly be free, you must understand what biblical freedom is. True freedom is having the choice to say no to your body's sinful lusts, and having the choice to say, yes, God, I will obey you. Step number 2, own your freedom. Galatians chapter 5 verse 1. Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage. Now, once a person has faith in Jesus, who died on the cross for their sin, they are free. You see, once Jesus died, he paid for all our sins, past, present, and future. Ephesians 2:8 tells us that we're saved by God's grace, not by our good works. And here's the issue I see. If we're free, why do some Christians say, I want to be free? Another question, why is Paul telling believers to stand fast and hold on to their freedom? And the answer?
because many Christians fall prey to these lies. You aren't free, and you need to fight so you can be free. And these are wrong, because when someone puts their faith in Jesus, they become free. So don't act like freedom is something you need to get if your faith is in Jesus. Pay attention here. Your sins were paid, and if you're saved by grace, not only do you have the choice to say no to your body's sinful desires, but should you fail and fall to temptation, God's grace gives you the freedom to get back up and keep fighting. Romans chapter 5, verses 20 to 21. But where sin abounded, grace abounded much more, so that as sin reigned in death, even so, grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. So how can grace abound much more than sin? Because God's infinite grace will always be enough for us, no matter how many times we fail. Look here, this is what our Christian freedom looks like. When you are tempted by sin, you have the freedom to say no to sin and to say no to the consequences that come with it. And on top of that, should you fall and give in to sin, you have the freedom to turn to God again. Why? Because we're not saved based on what we do. We're saved based on God's grace. So no matter how bad we are as sinners, God looks at us and our feeble attempts and says, keep going. I died for this. You have the freedom to keep turning to me because my death was enough. Own this, guys. Remember this. And step number 3, use your freedom to love God and others. Galatians chapter 5, verses 13 to 15. For you, brethren, have been called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Okay, so now that we have freedom, the Bible says that it shouldn't be used to justify us sinning. No. Instead, we ought to use that freedom to love each other by serving. Matthew chapter 16, verses 24 to 25. Then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. You see, when you only do what your body wants to do, your life mission is small, and it's this: do what pleases yourself. Guys, why do you think a lot of people who have a ton of money, fame, and pleasure feel empty? Because that's not what life's about. Jesus says in Luke chapter 12, verse 15, take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. You see, when you follow God and die to self, our life mission becomes radically larger. Instead of being consumed by thoughts of what we want, we see God's greater plan to save, to help, to encourage, and he gives us ownership of his mission. And when you see God's heart for you and for others, and you respond to God's love, and you further God's plans, there's a greater sense of freedom and fulfillment. Matthew 6:33 reads, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. My word to you, don't be fooled. Life isn't about how much money you have, how much pleasure you can get, or how much security you can attain. Life is about seeing God's love for you, us responding to God's love, and us coming alongside his plans. So, how can you live a life of freedom? Step 1, know what true freedom is. Freedom isn't being able to do whatever you want. It's being able to say no to our body's sinful desires, which can lead to guilt. Step 2, own your freedom. If you slip up and give in to sin, don't act like you need to get freedom. Own the fact that you are free, and you're free to mess up, because our salvation isn't based on how good we are. It's based on Jesus' perfect death, which was enough. So get back up and keep fighting without any shame. And step number 3, use your freedom to love God and others. Life's more than living for ourselves, so see how much God loves you and how much he loves others, and find the fulfillment in fighting battles that matter. Remember this: in
to sin. You can say sorry if you mess up, and you can be part of God's amazing plan. In this, there's freedom. And should you ever ask why God would give you such amazing freedom, the answer's simple. Because Jesus loved you. Ngayon, pati yung video ay napakadaling intindihin, di ba? So ngayon mga kapatid, it's our choice. Di ba? It's our choice. Kung katulad nandun sa kulungan, ayaw lumabas kahit naka-open na, it's your choice. Pero kung tayo ay gusto lumaya, it is also our choice in decision. And if we decide, we have to act on our decision. Decision needs an action. Amen? Okay, therefore na tayo. Therefore, ayan, let us protect our freedom. Actually, freedom yan, hindi freedoms, pero wala akong mahanap. So, let us protect our freedom. Ayan. Okay? Let us protect our freedom. Amen? Always say no to sin. Amen. And yes to the Lord. Praise God. Hallelujah. At kung meron man tayong mga kapalpakan sa nakarang araw, wag tayong mayang bumalik sa Panginoon. Pero wag naman po ulit-ulit yung kapalpakan. Diba? Wag po ulit-ulit. Okay? So tayong lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Salamat Panginoon. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Heavenly Father, salamat po o Diyos na pinaunawa mo sa amin ang totoong kalayaan. Na ang totoong kalayaan, the ultimate freedom, Panginoon, ay kami ay maging alipin mo totally and completely. Father God, salamat po na napakasimple lang. Napakasimple lang pala ng mga bagay na dapat namin gawin at sundin kung gusto namin totally na kami ay totally free, completely free in the name of Jesus. Father, we thank you that we need your righteousness in us. The righteousness of Christ Jesus in our lives. And Lord, we say sorry sa lahat ng mga nagagawa namin kasalanan. If there are of us right now na God is testing our humility, it's not easy to humble, but with the love of the Lord and with the strength of God, we can humble. We can say sorry. We can say, pasensya ka na sa nagawa ko. We can say, we can humble before the Lord. We can humble before a person. At hayaan natin ang Panginoon na mag-exalt sa atin. Thank you, Lord, that as you have promised us, those who humble will be exalted. But those who are prideful will be abased. Will be ibababa mo, Panginoon, ang mga prideful. Kaya sa oras na to, Lord, hinihiling po namin, let the character of Christ reign in our lives. Let the heart of the Lord Jesus be in our heart, Father God. Thank you for the spirit and the heart of obedience. And we resist the spirit of pride from us right now. Resist the spirit of pride from us. Resist the spirit of pride. In the name of Jesus, we resist the spirit of pride. We resist the spirit of pride in the name of Jesus. And Lord God, we submit unto you, Father God. We submit unto you, Lord Jesus. Thank you so much, Father God. Thank you so much, Lord. Thank you so much. And at this very moment, as we give unto you our tithes offering and even our pledges and in our first fruit, Father, thank you that you will open the floodgates of heaven and you will pour out such blessing upon us that there will be no room enough to receive it. We thank you so much even for the restoration of our bodies to good health. Amen. We thank you, Lord, that in you, Jesus, we are in full health right now in Jesus' name. Thank you so much, and we give you all the glory, the honor, and the praise. In Jesus' name we pray. Amen.